Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito, tanong ko nga rito pagbibigyan mo ba ang anak ni Amy Marcos na nakikiusap? Kasi meron siyang post, no? At ito ngayon na brought up ni Mami Peng, kanina sa GC namin, na etong si Gov, merong nag-comment siya ron sa post nito. So ako naman na-trigger, hinanap ko. Hinanap ko kung ano yung niya, yung post. Kasi yung post niya, dinilit, tapos nilimitahan lang yung mga pwedeng magkomento. So ginawa ko ngayon, pinuntahan ko yung page. At talaga namang nakaka-disappoint yung nangyari. Teka ha, lakihan natin yan. Okay, so eto. Ang sabi diyan, good evening friends. I ask you to consider Amy Marcos for re-election. So, pinakikiusap ko sa inyo mga kaibigan na isama nyo rin, konsidera nyo yung nanay niya na muling mahalal sa pagkasenadora. I know many of you have differing political views with her. Alam ko marami sa inyo na mayroong mga ibang pananaw na pampolitika sa kanya, and that's completely understandable. Yun naman yung nauunawaan namin. I appreciate you taking a stance. Sabay banat dito ng promote ng nanay. Senator Amy has been an extremely alam ko naman po hindi naman talaga siya sumulat nito kundi yung yung kanyang staff, yung humahawak yung admin page nito. Imagine niyo naman bakit naman Senator Amy niya i-address ang nanay niya. Hindi ba? Mas maganda po kung ako personally, kung ako ipakikiusap ko ang nanay ko, hindi ko tatawagin siya sa kanyang titulo. I prefer to say my mom has been an extremely productive legislator, 'di ba? Hindi yung Senator Amy has been an extremely productive legislator in her time in Congress. Sa akin okay na 'yun, bayad na 'yun Sumahod na siya ron and the Senate, and was a 9-year governor wherein she brought the poverty rate down from 23% to 3.3%. Okay rin yun. Walang utang na loob na dapat tanawin ng mga Ilocano doon. Kasi bayad si Amy Marcos sa kanyang serbisyo sa bayan. At yun po ang expected ng mga kaibyan na maging performance ng maski sinong nahahalal, 'di ba? Na maging public servant, kaya nga public servant Pero she did the right job. She did the right thing nung panahon niya. Now, sabi pa niya, she knows the needs of our local communities. Very good. Nobody will work harder for the Filipino than Senator Amy Marcos. And yan po naman, I totally disagree. Si Amy lang ang magaling? Kung talaga namang sabi nga rito, will, no? Ibig sabihin gagawin pa ni Amy kung ano yung kanyang ginagawa ngayon, mas pag-iigtingin pa raw nito, patay tayo rito. Ano ho ba ang pinaggagawa ni Amy na mas lalo pa niyang paiigtingin? Ang pagkampi sa pagpapabagsak o sa mga nagpapabagsak sa kanyang kapatid na presidente pa ng Pilipinas. 'Di ba? Kung ako ang anak, hindi ko magagawang ganitong makiusap sa taong bayan. Kung pareho lang din naman kaming halal ng bayan, hindi na. Hindi ko man pagsalitaan ang aking nanay, pero hindi ko magagawang ipakiusap sa taong bayan. Gayong alam ko, 'di ba? Alam niya Ayan Alam niya na marami sa ating mamamayan ang hindi nagugustuhan ng ginagawa. At bilang Pilipino, dapat, 'di ba? Alam niya at naiintindihan niya na hindi tama ang ginagawang pagsuporta nito sa China, na mabuti naman sana kung hindi pinakikialaman at pinahihirapan yung mga kawawang mangingisda natin at pinakikialaman yung ating teritoryo doon. 'Di ba? Ngayon, sabi niya, to my fellow Ilocanos, may we inform all of our fellow Ilocanos to rally our support behind the only Ilocano candidate for senator. Regionalism na naman ang tirada dito
Na hindi, alam mo, para sa akin, hindi porke Ilocano, kapwa Ilocano, di ba? Hindi ganun. Alam niyo, mas nagustuhan ko pa yung paninindigan ko dati to eh. Personally na lang. I'm a Bicolano, Bisaya. Nanay ko is from Negros Oriental. Tatay ko naman from Camarines Sur. So, nung tumakbo si Lenny, I was questioned by my relatives. Bakit hindi si Lenny? Sabi sa akin. Sinabi ko, okay si Lenny, wala siyang issue tungkol sa mga corruption or whatever, ganyan-ganyan na napapatunayan pa. Pero, ang pinag-uusapan po natin dito is yung kakayanan sa pagpapatakbo ng bansa. She has not proven herself enough. Diba? Unang-unang national niya lamang yung pagiging vice president at hindi pa siya nakaporma ng maayos. Si Bongbong Marcos naging senador na. At saka, ibang-iba ang ugali dahil masyadong pinersecute yung pamilya, maging siya, pero naging kaibigan niya yung mga kumakalaban sa kanya. At wala siyang itinatanim na galit sa kanila. Naging kaibigan niya etong sina Pinoy na parkadahan niya dyan sa Kongreso, ng mga kongresista sila. Diba? Tapos doon sa Senado, di ba? So, ang sa kanya is focus. Isa pa, may ideolohiya yung tao ako. Kapwa ko siya Filipinista. Sabi ko. So, siguro kung pag local si Lenny, o kung nagsenadora si Lenny, dahil dati naman siyang mambabatas, I would vote for Lenny Robredo. But not for now. It's because pareho kaming mga Oragon. Sabi ko, no for now. Ako pang nag-ask, mas mainam pa, ganun na rin po yung inyong gawin. Mag-BBM tayo, mag-unit team tayo, sabi ko pa. As ganun na nga rin ang ginawa nila, sinuportahan nila. Diba? Kasi ako ayoko yung ganyang regionalism. Paghahati-hati yan ng mga Pilipino na kailangan kampi-kampihan kami. Fraternity na Pilipinas. Diba? Maling diskarte yung ganyan eh. Isa sa mga ayaw ko yung ganyan na taktika. No, sabi niya, may we inform all our Filipino Ilocano to rally our support behind the only Ilocano candidate for senator. We need her. We need her support. Bakit we need her support? Thank you. Parang dapat yata rito, she needs our support. Diba? Anyway, sabi niya, may this election be a positive stimulus for our beloved country and our people. Amen. Ano naman po yun? Diba? At ito ho ang nangyari ngayon, mga kababayan. Inulan ako sa FB page ko ng mga messages. Baka nga po yung ilan sa inyo dito ay nag-message sa akin at sabi nila no for Amy. Eto tingnan niyo yung mga Ito kasi isa pa hong matinding dagok bang mararanasan ni Amy ngayon Hindi lang puro, singit ko lang ito. Baka huroon sa Region 8. Nako, makaranas ito ng, kung hindi man po mag-zero vote si Amy doon, kasi may mga DDS din doon, no? Hindi po siya makakakuha ng sufficient na boto, yung majority votes para po pabor sa kanya. Diyan po sa Region 8, sa lugar ng mga Romualdez. Hamak ba namang sabihin niya, pahiyain ba naman niya ang kanilang pangalan? Hindi ba bukod sa pagiging Marcos, siya po ay isang Romualdez din? Sabihin ba naman niya na ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos kundi Romualdez, Araneta? Alam niyo, kahit ginamit niya yung pangalan, yung apelido nga Romualdez doon, ito'y pang-iinsulto pa rin sa administrasyon ng kanyang kapatid. Lalo na mismo sa kanyang kapatid. Ang ibig sabihin, parang turumpo lamang ang ating Pangulo na umaandar ito, gumagalaw because of the stimulus na dulot po ng tansi na ginamit doon, na nakapulupot sa turumpo at puwersa ng ito po ay iba to para umikot-ikot. Di ba? Iyon ang kanyang pinalilitaw na si PBBM ay sunod-sunuran lamang kay Martin Romualdez at sa asawa nito. Isang grabing panghihiyayan. Kung ang isang lalaki ho ay gusto ninyong pahiyain, hindi ba't ito'y kinakantsawa na Andres or Under Desaya?
And that is what she was doing. Sa kanyang sinabi recently, pareho lang sila ni Zara. Yung mga narrative na ganyan na may utang si Luistro, sa hindi si PBBM ang nagpapatakbo ng bansa, iyan ho ay mga nauna pang mga taon ng administrasyon ni PBBM ng 2023, sinasabi na yan ng mga DDS. Bahagi ng initial na pagpapabagsak sa kanya. At ngayon, silang mga principals ang bumabanggit na nito. So ibig sabihin ko po, merong grand design ng isang malawakang plano ng pagpapabagsak sa ating Pangulo. Dahil kung wala po, silang mga principals, hindi po nila yan sasakyan. Sapagkat yung mga issue na yan ay naribat na. At lalo na sa kanya, malaking pangiinsulto yan sa kanyang kapatid at sa kanya mismong pamilya. Paano naaatim nito ni Amy Marcos? 'Di ba? Nasukdo lang ipahiya ang kanilang pamilya. Samantalang nung panahong niyuraka ng pamilya nila, taong bayan ang nakikipaglaban. 'Di ba? Tapos ngayong nabigyan ng pagkakataon, naging Pangulo si Bongbong Marcos, naging senadora pa siya noong 2019 na pinagtiwalaan natin, siya ngayon ang taga-damage. Sabi nga ng mga ibang mga Ilocano, hindi kami, mga loyalista rin, hindi kami nakipaglaban mula 1986 para mapabalik ang pamilya nila. Bonus na lamang ang pagka-presidente ni BBM. Bonus na lamang yan. Naging PBBM siya. Pero hindi namin maaatim na sirain ng isa pang Marcos, ng isang Amy Marcos, ang lahat ng pinaghirapan namin. Hindi naman siya kabilang sa mga naghirap din eh. Hindi ba't nung nandun sila sa Hawaii, 'di ba, nasa Morocco raw siya pag-alagala? Nag-i-enjoy. Ito, endorsement with Sara. team sabi nga sa Espanyol, 'di ba, Negra. Kung merong Cerveza Negra, ito, Campo Negra. Yan ang team itim. Tapos ito pa ho, ang lalong nagpainit ng ulo ng mga Ilocano. Dahil po kagabi rin, no, o kahapon, ang PDP laban formally plinansya po. So ibig sabihin, pagkatapos lang kasi nga ni Sara na magdalo sa meeting de avance nila diyan sa Liwasang Bonifacio. Alam niyo, sabi po ni Rex TV Rex TV, kasama classmate natin dito, idol, andun nga sila sa sa Liwasang Bonifacio kanina. Kukunti lang sila, tsaka inulan pa. 5,000 na nga lang para mapuno yung Liwasang Bonifacio. Hindi pa nila nagawa na mapuno. Doon nasa less than 1,000 lang sila, baka nga 500 lang yung mga yan. Kaya pala yung kaibigan nating vlogger doon, hindi man lang maipihit yung camera niya. Hindi naman nagbabasa ng comments, nagmana sa akin, hindi maipihit, yun pala. Kukunti lang at inulan pa. Tapos, nagpasalamat doon si Sara sa PDP. Kaya naman bilang ganti, ayan na, PDP Laban formally welcomes Amy Marcos and Camille Villar as guest candidates for the 2025 national and local elections. Diba? So ito yung kanyang panawagan. Sabi ko nga ano man ang galing na pinakita ni Amy bilang mambabatas, may mga naipasambat panukalang batas, naging 9 na taon na gobernadora, naibagsak niya yung mataas na poverty rate sa Ilocos Norte from 23% to 3%. Diba? Alam niya yung problema ng mga local communities. At para sa kanila, walang ibang magsisikap, no, para sa kapakanan ng mga Pilipino kundi si Amy Marcos. Pero lahat po ng ito, tapos na po yan Tapos ng lahat ng yan. Ilang taon na. Ang tignan po natin dito, ano ba ang ginagawa niya? Sapagkat ang lahat ng ito, wala pong magagawa yan sa seguridad ng bansa, sa West Philippine Sea. Walang magagawa ang lahat ng iyan pagdating po dito sa kaayusan ng ating bayan. Tapos na yan Ang may mangyayari pong epekto ay kapag nakabalik yan sa Senado, di ba? Anong mangyayari?
Ano ang gagawin nito? Using the government resources, 'di ba? Ampiron sa pagpapabagsak sa kanyang kapatid, sa ating pangulo, 'di ba? 'Yun ang mga mangyayari, may masama po siyang maidudulot. Ngayon, ito yung mga komento ng mga tao. In-screenshot ko talaga 'yan. Ito nga si Yayam Dizon. Nakita ko ron kay Mami Ping, hindi ko na naabutan na-delete agad eh. And look at this. Matthew Marcos Manotoc, limited who can comment on this post. And even hindi ako pakapag-comment. So, screenshot lang. Sabi ni Yayam, no way, I am a Marcos loyalist since the 80s. Manang never even consider what we would feel regarding her attacks on her adding. Binaliwala niya totally ang aming nararamdaman. Kaya kailangan naming iparamdam sa kanya ang sama ng kanyang ginagawa. Diba? And I totally agree. Kailangan ring iparamdam kay Aimee yung kanyang ginagawa. Ano to? Ang inaasa, kaya naman po kasi gano'n na lang si Aimee kung wala siyang pakialam sa nararamdaman ng iba na supporters nila. Umaasa po siya, sorry for the word pero ito po yung tawag ng mga DDS sa inyo, sa atin, loyalista nga. Bakit? Katuwiran kasi, basta apelidong Marcos. Tatangkilikin namin. Marcos yan eh. Kaya pala nung nakarang eleksyon, nagkaroon ng 5 milyong boto ang peking Marcos, si Mangusin. Di ba? Ay, nako. Teka. Pogi. Bili mo akong coffee sa labas. O kaya Gatorade. Para ganahan tayo. Ngayon, eto, yung buong niya, sabi niya. Kaya ang hindi siya iboto, ang aming paraan para maiparamdam sa kanya ang aming galit. Hashtag no to Aimee. So yan po yung mga tao, sila Charit Madarang, Grihilda Gayuka, Tim Tumbali. Diyan din po sa atin, sa chat, puro ganyan din. DDS lang ang nagsasabing dapat suportahan si Aimee, pero pinagtatawanan nila, ang tawag nila sa mga loyalista nga. 'Di ba? Pero ngayon po, sabi ko nga gising na ang mga loyalista ngayon. Na-realize na nila. Kailangan natin maging matalino, kailangan nating mamili sinong susuportahan. Siyempre yung nakaupong nagpapatakbo ng ating bayan. Hindi yung nakaupong senadora na nanganganib ng mawala sa pwesto, 'di ba? Na paninira sa kanyang kapatid, sa ating pangulo ang ginagawa, at pagpabor, pagkampi sa mga ipis at mga anay ng lipunan. Kami rito Hindi ko binoto yan si Aimee sa Villar, Team Alyansa 10 binoto ko. Yan. Nakakasakit talaga sa ating mga loyalista, sir. 'Di ba? Sabi yung isa rin, tumpak pati mga kapatid ko sa Isabela, hindi rin siya iboto dahil mas pabor sa kanya ang ibang partido na inaapi ang ading niya. Kaya disappointed kami sa kanya. Walang kwentang kapatid. Now, malalaman niyo po sa screenshots kong ito kung pabor kay Aimee, hahaha yung inilagay ko. Pag kontra naman po kay Aimee at pinararamdam, sinagot ng karamihan yung kanyang anak yan po, pinupusuan ko po. Kaya makita nyo, puro nakapula yan. Love, love, love. Eto. Kita nyo naman straight yan. Diba? Sabi ni June Chance. Tama ka po, we are from Bicol. Mula sa lolo namin, and we are in the 3rd generation loyalist. Kahit nilamuta kami ng aming kapwa Bicolano sa panahon ng 2022 presidential elections dahil kami ay pulahan. Pero ngayon wala talaga siya sa listahan ko. Bakit? Itim man si Sara. Si Aimee. Itim siya ngayon Kasi kapag binoto ko siya at manalo siya, hindi siya manghuhusga base sa merit ng kaso. I was talking about impeachment. Diba? Bagkus sa relasyon niya sa isang tao, kahit obvious na may mali, ay patuloy na ipinagtatanggol, nakakalungkot, subalit kailangan gawin. Diba? Ang no to Aimee. Yayam Dizon, correct. Ngayon niya na mararamdaman ang consequence ng ginawa niya sa kapatid niya. Wala na siyang babalikang Senado. Ito pa uli.
Diba? Si Pambansang Angkol, sorry from Norte. Ito rin, oh. I am an OFW, but sorry to say, I did not vote for your mom. If only she showed the importance of being a sister to PBBM, probably she will captive my vote. From Maris Gasilos. As a Marcos loyalist called Maharlikan student, during the time of your grandfather, I will not vote for her. She reminded me of Cain, who slaughtered his brother in the field, while Aimee did the same, but in the arena of SOCMED. No to Aimee for the first time because of PBBM. Wala pong panawagan si PBBM, ha? Actually, siya nga ang nagpilit na isaksak pa yan si Aimee. Oh, kaya lang, talagang ayaw talaga. Kaya hayaan nating lumayas at wag ring iboto dapat. Sabi ni Mark Darrell, I'm going to vote for, siya lang yung halos, ilan lang po sila. I'm going to vote for her. Not because of her role in this political drama, but because of her experience in legislation and public governance. Among all the senatoriables, only few of them have the actual ability to run a good house of senators. I'm voting for her because of her expertise in lawmaking at hindi dahil subjective ako bilang Ilocano. Basta para sa akin, setting aside this, nakakasuyang drama nila. After all, mas madami pa din naman siyang magagawang batas for the poor Pinoys kaysa kay Revilla May, Tulfo, Lapid, Revilla, Villar Bato. Diba? So hindi isa lang. And that's his opinion. Ang tanong, anong ganda ng batas na magagawa niya? Ito na nga lang simple. Wala na po sana tayong pangamba na magkaroon ng mahahak na yung posibleng mahak na mga vote counting machines bukas na nakakonekta sa internet throughout the election day. Kasi pagka nakakonekta ang isang makina sa internet, may possibility na mapasok. Isipin mo na lang yung mga highly secured, 'di ba, government installations ng Amerika, like the Pentagon, 'di ba? Even the White House. Oh, napapasok ng mga hacker, lalo na ang Pilipinas. Napapasok. Kahit ilang firewall pa ang ginagamit, ilang layers pa ng software yan na firewall, napapasok din as long as it is connected sa internet. Kaya nga sabi ni Atty. Respicio, huwag niyong i-connecta nyo na lamang pagka natapos na ang counting sa gabi at para ma-transmit yung resulta ng vote counting ng makina sa mga balota para ma-transmit ito sa server. At least accurate yung kopya ng nailista ng mga bota ng mga watchers, 'di ba? Ngayon ang tanong, may panukalang ba to si Aimee diyan 'di ba? Yung hybrid election system, panahon pa ni Digong, final niya 'yon. Anong nangyari? Hindi na asikaso, kinapos ng panahon daw, inabot ng third reading, alam nangyari. Ni-refile nung panahon na ni PBBM. August, kung nagkakamali, 2022, dalawa yan, tsaka yung new Omnibus Election Code. Ano nangyari ho? Election na naman. Wala na naman nangyayari. Hindi na naman naasikaso, nakatenga sa kanyang sariling committee. Imagine siya ang committee chairperson, siya ang author ng panukala na yon. Nasa kanyang mga kamay ang pag-usad, bakit walang nangyayari? 'Di ba? Oh. Sabing isa, I will, boboto rin daw yun, sabi ni Edwin Theodoro. I know there is a reason behind what you did. It's maybe something undesirable for the majority, but if you imagine deeper, you will realize the good or the sacrifice behind it. What sacrifice is it talking about? Nagsasakripisyo pa daw si Aimee doon. It's not for the damage but for the betterment. What? She is the sister of our beloved president. It's just my own opinion. Okay. Pero I can imagine what sacrifice is it talking about na ginagawa ni Aimee. Alam niyo, may mga nagsasabi sa akin, JDB, nagsasakripisyo si Aimee. Yan, Trojan horse yan ng pamilya Marcos sa mga Duterte. Onyet ang Trojan horse yan. Ang Trojan horse po in reality, hindi po nagtatagal ng ilang taon. Sapagkat in a short span of time, pag nakakita ng pagkakataon, ini-execute na niya ng plano.
Ganon ang Trojan horse. 'Di ba? Labas. Doon sa kabayo, yung mga best among the best warriors nila. O, napasok nila yung city, nalusob nila na hindi nila magawa-gawa nung una. 'Di ba? Pero dito, since 2015 na pinuhunanan niya ang mga Duterte, si Digong, siya nga yung responsable diyan na nag-endorso kay Duterte, kay Digong. Oh, ito lang po talaga nakakalungkot. Kaya tayo tinatawag na loyalista nga dahil tayo po'y humahanga kay Senator Miriam Santiago. Tama po. Si Senator Miriam Santiago nag-warning about Duterte. Ano nangyari? Hindi tayo nakinig. Kanino tayo nakinig? Kay Amy. Diba? Kaya naman po kayo natutuwa dito at this time. Hindi po nakikinig na ngayon. Hindi na po katulad doon dati ang mga loyalista, mga Ilocano. Nag-iisip na po sila. No more. Sabi ko nga no more loyalista nga. Diba? Kailangan natin talaga itama po natin yung misnomer na yan. Kailangan itama natin. Sabi nga iba, nakita ko, may mga nag-comment dito, hindi ka loyalista kasi kumakampi ka sa mali. Sabi nung iba, tama yun. Diba? Ayan, no? Oh. Puro red. Sabi rito ng Johanna Javilo Galinato, as an Ilocana and a Marcos loyalist, she's always number one in my list as senator before. Pero dahil sa pinagagawa niya ngayon, na mas kinakatigan pa niya ang mga Duterte sa panlalait, pambabastos nila kay PBBM, at ni minsan wala ka man lang marinig na pagtatanggol na galing sa kanya, bagkus isa rin siyang bumabatiko sa gobyerno. So I decided not to vote for her. Her action now, nakadismaya. Diba? So sana nababasa to ng anak ni Amy, ni Gob. Oh, my Gatorade. Thank you. Come here, Chinay. Diba? And so say hello to them. Hi. Hello. Why you're here? What is that? Bracelet. A what? A necklace. A necklace? And this is a bracelet. I know. Where did you get those? From the market. From where? From the market. From the market? Okay. At the special mall. Mm-hmm. I'll say hello to our president, PBBM. Say hello, Mr. President. Hello, Mr. President. Bongbong Marcos. Say Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Can you do this? Okay, give me a kiss. All right, bye-bye. Are you going back to Aping? Okay, thank you for my Gatorade. Righty, see ya. Okay, so that's quarantina. Diba? Wala, taga nakakadismay lang. Makikita niyo sa post ko to sa JDB. Maski sa page, I don't know kung nandun pa sa page ni Matthew. Ayan, no? Puro talaga, lalo na to. Pagka-post pa lamang niya po, inulan na talaga ng no for Mr. Gob, sorry, not anymore, I'm disappointed to her. And sorry sir, pero ayaw namin ng pamilya ko na iboto siya. And sad to say, Amy is no longer capable of being a public servant. She's nothing but a mere puppet for the Dutertes. Diba? Ito. Meron pang isa ako nakita rito and I really like it. Ito, sabi ni Marlene Aster Kawada. If you run for the Senate, Govmat, I will vote for you, but never to your mom now. She betrayed her own blood in many ways, and she can also betray the nation. No words can describe hatred to a ka-Ilocano for besmirching the much-valued family custom of agsisin nakit. And too bad, teach your mother a lesson. From Edralin Sulit. I'm Marcos loyalist since Ferdinand Marcos toppled from power. I remembered what she said to Enrile after betrayed Apple that she will fight back until the last centavo she had. But after all her pronouncement against BBM and their family name, I support all the rallies and coup d'etat against Cory. But to vote, I mean no more. I wait
for Sandro to seek presidency and explain to younger generation how good the Marcos is. Diba? Wala talaga. Sabi ko nga parang 99% ng mga comments doon, nako, ayaw po kay Amy. Ito pa, no to Balimbing. Di ba? Puro mga ayaw sa kanya. Ilan pa lang yan, ha? Hindi ko inubos 'yun na hindi ko kinaya ng screenshot lahat. Sobrang dami. Then na-realize ko, ngik, ang dami pala dapat yung screenshot. No, hindi na lang. So nagtabi na lang ako ng konti. 'Di ba? So sad to say, masakit 'yan para sa kanila. Pero kailangan niya kailangan nila 'yan na malalaman na ang taong bayan yung mga Marcos loyalists na kanyang inaasahan na magbibit-bit sa kanila palagi, hindi na po katulad nung araw. Matatalino na, gising na, at para na sa bayan ang kanilang pagsuporta. Talagang dapat pong ganon. Kasi ang presidente natin ay Marcos din. Bakit po kailangang mamili, di ba? Bakit kailangan na suportahan din ang isa pang Marcos? Taliwas ang ginagawa. Buti sana kung nasa tama nalandas ang ginagawa ni Amy at mali si PBBM. Kita kung mali po ang ating Pangulo, 'di ba? Bakit na minsan hindi binatikos ni Amy ang nagawa ng Pangulo na mapabagsak yung inflation rate? Kung ba hindi niya binatikos ang ating Pangulo na ipinaglalaban nito ang ating kapakanan diyan sa West Philippine Sea? 'Di ba? Kung mali ang ating Pangulo. Ano lang ang ginawa ni Amy at nagpipipiyok siya? Dahil inaapi daw ang mga Duterte. Blah, blah, blah. So, defensor siya ng mga Duterte. Ganon. Anong meron sikreto niya? Bakit mas pinipili niya, di ba? Ang kumakalaban ng sumisira sa kanyang kapatid at sa ating pamahalaan. Hindi tinanggal ni Gob, di ba? Pero we can't comment na. Buti nilang nakapag-comment agad ako last night. Note to Amy. Kasi kaninang umaga ko yung pinuntahan Note to Baba Black Sheep. Ganito, Ray Marcos. Marcos loyalist ako, Sir JDB. Hindi ko binoto si Amy. Mangusing Duterte. At pati pamilya ko sa Pilipinas, note to vote for Amy. Diba? Grabe naman yan, Precious. Baka BFF lang, di ba? Alright, so iwan na natin ito muna si Amy.